So ayan po mga kabayan, akala ko makapahinga ako ng Pangasinan. Pag-uwi ko dito, umiwas ako sa problema muna ng isang araw doon sana kako, doon sa sinapit sa mga anak ni Tatay Romy na panganay na walang hiya din, na kamuntikan din akong sumugod kung hindi lang baha. Sinugod ko na doon sa kabundukan. Kailang pumigil si Kuya Bigay and Kuya Ate Gemma na hindi tayo makakatawid. Gustuhin man natin pumunta, hindi tayo makakatawid. Delikado. Kaya sabi ko, sige, uwi muna ako ng Pangasinan, mag-relax ako. Pero hindi pala mga kabayan kasi another problem solving na naman tayo dito kay Kuya Uming. Ay walay na naman. Malaking problema. Lalo ang binigyan na naman ngayon ni Kuya Uming dahil ang mga gamit na pinagkaloob ng ating mga sponsors ay nabenta. No? Nabenta man kami lahat. Ultimo, palanggana, yung baldi. Nasaan yung mga palanggana nyo, Kuya Uming? Dinala nyo rin po doon. Mga pinggan. Nasaan yung mga pinggan, Kuya Uming? Wala din. Lahat na Kuya Uming, dinala nyo po doon. Ultimo, baso, pinggan, baldi, palanggana. Kasi yung tindahan mga kabayan, pinagsabihan na namin yun. Sabihin na wag magpapayag na barter kasi ganito, ganyan. So okay na. Ngayon, siguro hindi siya pinagbigyan doon sa tindahan mga kabayan. Tumawid sa kabilang bahay, doon binenta, tag-1 daon daw. Pinuntahan ni Makoy, wala naman yung nanay, hindi makakausap, hindi alam. Kaya bumalik dito na walang bit-bit. Ganun pa man mga kabayan, ito. Nandito pa rin dahil bit-bit natin ang grocery. Nandito pa rin. Hindi ko alam kung ano naman gagawin dyan ni Kuya Uming mga kabayan. Hindi ko alam kung anong gagawin dyan ni Kuya Uming sa na yan, sa mga grocery na bit-bit natin ngayon. Nabili ko na yan. Nakalimutan ko na, no? Kung doon yan sa huling sponsor, na anong pangalan po yung mga kabayan, nawala na ako sa utak mga kabayan. Na halagang 2,000 plus po yan, no? Nakalimutan ko na sa sa problema. So ayan, may bigas pa rin. Kahit sa kabila ng ganyan nangyari po mga kabayan. Ayan, Kuya Uming. 10 kilo yan noong nakaraan. Ganun din. Minsan 5 kilo. Kasi iniwasan namin na magbarter ka na magbarter dahil binibigyan ka naman ng cash at binibigyan ka naman ng pera. Grocery, bukod doon, kumikilos ka naman. Meron ka naman mga sideline. Katulad kanina, pagdating ko, mayroong mga sigarilyo. Amoy, umuusok dito, naamoy kita katatapos na ng UC mo. So, ibig sabihin, hindi mo na kailangan magbenta ng mga gamit para matustusan ang... Babalik ka, ma. Babalik? Kailan ibabalik? O, kundi mamaya, kukunin mo ha? Kung ibabalik? Sabi niya. Ha? Sabi niya, isuli. Uli na. Isusuli nila? Paano isusuli? Kung may pera kang ibalik din sa kanila. Bigyan mo, ibalik mo yung 100, ganon. Ibabalik nila yung gamit mo kapag bayaran mo doon sa hiniram mong pera, ganon? Tinubos lang, ma. Ha? Tinubos lang. Ha? Tinubos lang din. Susuli lang. Isusuli dito. Ano, hiniram lang nila, ganon? Tinubos lang. May lumalabas. Parang nanganak. Yung alin? Nanganak yung alin? Yung duro, may mga lumalabas. Yung Durabox? Nanganak? Nanganak kasi ang ginagawa nyo, yung mga damit nyo is kahit basa, nilalagay nyo sa loob ng Durabox. Hindi mo may bukol. Inanay. Sana kung inanay ang Durabox mga kabayan, plastic, paano anayin? Malamang, baboy-baboy ang tawag doon.
Ano bang tawag doon sa ano eh? Nilagay sa bote. Yung mga parang baboy-baboy, mga kabay na yung sobrang tagal na sa damit na nakababad, basa, tapos merong mga lumalabas na parang ganun na maliliit na parang baboy-baboy ang tawag sa Bisayan, mga kabayan. Ilang beses ko na yun. Kaya nga pinaglalabahan namin at pinagtatapon ko yung mga gamit niya kasi ganun. May mga insekto na baboy-baboy, mga kabayan, dahil sabi ko, ang mga damit niya, marumi at saka malinis, isang tambakan lang dyan sa Durabox. Tapos, nangangamoy na ng bongga. So, nilinis namin yun. Kasama si Mami D, si Nanay Terry, pinaglalabhan namin yung mga kabayan. Kami, nabasa nga kami sa ulan dyan habang umuulan, naglalaba kami para lang talaga malinis. May lumalabas daw, may mga insekto kung ano-ano. Kasi nga, dahil sa sobrang dumi, mga kabayan, na ilang buwan na nandiyan, nangangamoy na, hindi anayan ang plastic. Kasi kung may anay, akin nga, papasok ako ha. Akin na. Kung inanay, mga kabayan, ito pa lang, sige, halika, pasok, para makita ng natin, viewers. Dito nilagay natin yung, Durabox. Kung inanay pa lang, dito pala makita mo, paikutan natin, kamera. Ikot, ikot. Walang anay, wala ka makikitang anay. Saan ang anay? Dito, tingnan natin. Ayan, pinaglagyan ng Durabox. Walang anay. Kahit isang bahay ng anay, wala kang makita. Tapos ikot tayo sa labas para maliwanag. Kasi sabi niya, inanay, pinasok ng anay. Ano yun? Lumilipad ang anay. Kusang lumipad ang anay, pumunta doon sa Durabox at sinirado ang sarili niya. Walang anay dyan. Walang anay. Ikot tayo dito. Dito. Walang anay. Saan ang anay dyan? Wala. Ikot tayo. Mga poste. Walang anay. Wala ka makikita ni isang anay at bahay ng anay, mga kabayan. Pero lagi yung sinasabi, inanay daw, kaya dinispose niya or nilagay niya doon ang niya. Sinabi yan, nilagay, iniwan, kukunin, ibalik, bininta ng 100. So, hindi ko alam, mga kabayan, kung alin doon ang totoo. Pero, may nakausap doon, ang radyo, bininta 100. Ang hindi lang nagsabi na bininta, yung sa folding bed, kasi bata kasi, yung nanay wala dyan. Hindi pa alam kung kailan uuwi. At yung lamesa, mga upuan, hindi ko alam kung nasaan yung iba. Kasi, siguro, iba-ibang bahay yung mga kabayan ang pinuntahan niya, tumawid siya. No? So, walang anay po. Kuya Uming. Wala ako nakitang anay. Nagtaka ako, sinasabi niyo, ang Durabox, inanay na, hindi naman anayin yon. Hindi naman kahoy yon. At saka yung kahoy nga, hindi nga inanay, yung pakay yung Durabox, yung plastic. Paano anayin? Ha? Damit? Baboy-baboy ang tawag doon. Kasi ilang beses ko na pong sinabi sa inyo, yung damit nyo, kahit basa, tinatambak nyo. Minsan, ihahangir ko dito sa alulod nyo. Dito, ako na mismo naghahangir. Kuya Uming, wag mo muna itong tanggalin dito. Patuyuin mo muna. Ihangir ko muna dito. Pag natuyo na, saka mo tanggalin at ilagay sa Durabox. Kaya lang, mga kabayan, minsan, inilagay ko ng umaga, balikan ko ng hapon kasi i-check ko yung mga sinampay, wala na. Hangir na lang ang nakita ko, yung mga damit wala na, nandun. Pagpunta ko doon sa Durabox, pagbukas ko sa Durabox, ay, Ginoo ko, ilang oras lang siguro to, hindi pa nakatulo yung iba, tinupi na ni Kuya Uming, nilagay niya doon sa Durabox niya, sa lagayan. So, nangyayari, Kuya Uming, bakit nilagay mo to dito? Diba sabi ko patuyuin mo muna, kung iutos ko na naman sa kanya, mga kabayan, ihangir naman. Bukas daan namin, hindi ko na naman makikita na merong sinampay. So ganun ang nangyayari, mga kabayan. Kaya sabi niya, mga damit, inanay, or baboy-baboy ang tawag doon, or mga ibang insekto na yung damit na matagal na basa na nandiyan sa loob ng Durabox. So ngayon, mga kabayan, may bigas po kayo, Kuya Uming. May tinapay. May magmerienda kayo. Mukhang wala pa kayong kain.
No? Ito may palaman habang mag-uusap tayo, kumain kayo, kuha kayo ng kutsara, magpalaman kayo, pati yung pusa, bigyan nyo. No? Pati yung pusa, payat na rin. Kasi iwan ko, noong nakaraan, pinakain daw nila ni Mako at saka ni Jaco yan. Na nandito yan, adapt na nila. O, kumain kayo, tinapay, bigyan mo rin ang, kuha kayo ng tawag nito, Palaman sa pusa. kutsara. Huwag mong bigyan ng palaman ng pusa, baka mamaya malason. Ay, hindi ko alam. Kuya Oming, huwag mong ipakain sa kanya sa pusa. Yung palaman, ilagay mo dito sa, nyo. Kuya Oming, dito nyo ilagay. Yan, para hindi abutin ng pusa. Bigyan mo yung pusa sa kanya na walang palaman. Oh. Para kakain siya. So, ayan po mga kabayan. Masama ang pagbisita natin ngayon. Lalo na dagdagan yung lagnat ko mga kabayan. Masama ang pakiramdam ko. Iba ang aura ko ngayon mga kabayan. Masama ang pakiramdam ko ngayon mga kabayan. Sa totoo lang. Hindi ko maintindihan para akong lagnatin. Sipunin. Trangkasuhin. Ang sakit ng mga katawan ko. Pati kaluluwa ko. Ay nagsasalita na rin na pagod na daw siya, no? Pero sabi ko, sige lang, makisama ka lang sa akin, samahan mo lang ako, tiisin mo lang. Nakisama naman yung aking kaluluwa, mga kabayan. Pero ganun pa man, ay ganito din palang madatnan ko. Ngayon, nagsalita ulit ang kaluluwa ko, sabi ko sa'yo nilayasan ako ng kaluluwa ko ngayon, hindi ko alam mga kabayan kung sino ako ngayon. No, ang kaluluwa ko, umalis na, umuwi. Dahil hindi nakayanan ng powers. So, hindi ko alam kung sino ngayon, sino ako ngayon mga kabayan. Iwan ko. Baka nagmumoto lang ako mga kabayan, hindi ko alam. Nandyan, 5 10 kilong bigas, mga assorted groceries, mga sabon nandyan, tinapay, lahat na nandyan. Tapos, hindi nawawalan si Kuya Oming ng sideline. May sigarilyo sa kanya, di ba? Tapos kanina, nakita ko yung UC nyo kanina. Nasa yung UC nyo kanina dyan? Naka-plastic. Yung sigarilyo nyo, nasaan? Kanina, nandito yung kanina, nakikita ko. Saan? Nilagay nyo po kanina dyan. Sigarilyo. Saan? Patingin? Ma'am. Ang pak, ma'am. Oh, meron. Tapos nag-UC siya kanina. May sige lang, itabi mo. Nag-UC siya kanina. Dumating ako. Kasi malayo pa lang, naamoy ko ng UC. Pag UC kasi mga kabayan, kahit nandun ako sa kabilang bundok, naamoy ko yan basta UC. Basta mga ibang amoy, naamoy ko mga kabayan. So malayo pa lang, nalanghap ko na, okay, nandiyan si Kuya Oming confirm kasi amoy UC. So may natirang 2. So ibig sabihin, pang araw-araw niyang UC ay kaya niya gampanan. Mas mahal pa nga mga kabayan kasi patay sindi ito. Mas mahal pa nga ang UC. Magkano UC ngayon isang piraso? Conforme doon sa klaseng UC mga kabayan. Kahit sabihin natin pinakamura, kung maya-maya ka, kulang lang ang 100 sa isang araw. UC lang yun. Patay sindi ito mga kabayan. Smoker talaga to. Just smoker talaga to. Patay sindi talaga as in. Sige lang, Kuya Oming, salamat. So, ngayon, ay, sa isang araw, 100, kung pagkain yung mga kabayan, busog na siya. Kahit man lang mag-yosi isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi, priority niyo yung pagkain, kundi okay, o katulad ngayon. O, may yosi siya, walang pagkain. Ay, kung binili niya tinapay o biscuit o kape dyan, mabusog siya. O, tiniis niya yung gutom, basta makapag-yosi, okay lang. Diba? Yun ang problema, kabayan, sa mga tinutulungan natin. Nandoon na yung pagmamahal mo, sakripisyo, awa, lahat. Bigay mo talaga mga kabayan. Minsan nga, wala ka nang awa sa sarili mo Kahit pagod na utak mo, lahat, di ka na naawa sa sarili mo. Minsan, di ka na nagtira ng awa sa sarili mo. Binuhos mo na yung awa mo sa kanila mga kabayan. And then, ito, hindi mo maiwasan, no? Talaga makapagsalita ka na hindi maganda, tao ka Diba? Tao ka kahit nga robot, murahin ka ng robot kung tao ka di ba? So, may pagkakataon talaga mapundi ka. Para bang mga nanay at tatay, isang pamilya. Sa pamilya mo,
ay talagang mapupundi ka sa anak mo, sa kapatid mo, sa nanay mo, sa kamag-anak mo, o kung sino man. 'Di ba? Walang banal, walang perpekto. No, lahat tayo nagkakasala, no? Mapari man diyan, pastor man diyan, o ano man diyan ay talagang darating ang panahon na mapupundi ka na makapagsalita ka talaga na minsan ng bonggang-bongga, mga kabayan. Dahil ba sa kagustuhan mo ba na grabe yung push mo na mabago ang buhay nila? Hindi na nila mabalikan yung dating buhay nila. Ano mo yun? Na lagi ko sinasabi na ang kagustuhan ko lang kahit hindi umaman na umahon sa hirap na hindi na magaya yung buhay na sa yung una natin nadatnan. Yun lang naman ang hangarin ko at makapag-aral ang mga anak, mabago ang buhay. Yung ganun lang ba? Yung bang sa kagustuhan mo mga kabayan na ganun. Tapos yung mga tinutulungan naman natin ay iba yung gusto nila. Ayaw nilang umangat, ayaw nilang mabago ang buhay, ayaw nilang guminhawa ng konti. No? Gusto talaga nilang manatili doon sa buhay mahirap at buhay wala doon, wala dito. Grabe. Kaya nga sabi ko, yung tulong ko, no, iwan ko lang kung sino pang charity vlogger, mga kabayan, yung ginagawa ko na. Hindi lang simpleng tulong, ito yung paulit-ulit kong sinasabi, hindi lang simpleng tulong ito para kumita. Hindi lang simpleng tulong ito na maghatid ka ng ayuda na ma-vlog mo ay okay na. May kasamang pagmamahal, sakripisyo, at sa kagustuhan natin na mabago ang buhay nila. Kasi yun ang goal. Kasi sabi ko, sayang. Sayang ang pag-iikot natin at pagbibigay ng tulong kung walang kasamang pagmamahal at totoong serbisyo at totoong sakripisyo sa mga tinutulungan natin. Nahayaan lang natin sila magbigyan natin ng 100,000, hayaan lang natin silang ubusin, lustayin nila. Siyempre, tinulungan natin, pinuntahan natin, gusto natin maiahon sila sa kahirapan. Yun ang goal ko dito sa mission na ito. Napaka-meaningful na mission na ito, na hindi lamang simpleng vlog lang dyan na para kumita ka. Hindi ako naging ganit sa pera, mga kabayan, sa totoo lang. Pero wala. Kaya ito, nasasaktan ako ng bongga. No? Nakakapagsalita ako minsan ng bongga. Kasi nasaktan ako. Lahat ng sakripisyo at pagmamahal ay hindi nila na-appreciate, hindi nila nakikita. Hindi nila alam yung mga ginagawa kong sakripisyo sa kanila. Ito yung nakakasakit, mga kabay, na akala nila yung simpleng dumaan ka lang dyan na nabigyan ka ng tulong, na ganun-ganun na lang din mawala yung biyaya na pinagkaloob sa iyo. 'Di ba? Na minsan kapalan pa natin yung mukha natin. Maglalambing tayo sa mga sponsors natin, kakatok tayo sa mga sponsors natin para mabago lang ang buhay nila, para hindi lang sila magutom, para meron na silang hanap buhay, para meron na silang katuwang sa buhay-buhay na para sa pamilya nila. Kasi kung wala akong pakialam, mga kabayan, kung ang pinapakailaman ko lang ang bulsa ko at ang kita ko at ang makasarili ako, bahala kayo dyan. Binigay ko na sa inyo yan, bahala kayo kung mabago ang buhay nyo o hindi, bahala kayo, wala akong pakialam. Hindi ko kay kaano-ano, hindi ko kay kamag-anak, hindi ko kay kadugo, hindi ko kay anak o ano pa man. Kailang wala kasi. May kasama kasing pagmamahal, sakripisyo, at sa kagustuhan natin na mabago ang buhay. Yun kasi, yan ang mission natin. Hindi ako nag-iimbak ng pera. Wala nga akong imbak na pera eh. Kaya minsan napapansin niyo, mga kabayan, puro ako salita, puro ako may pakialam. Yes, pinapakialaman ko sila dahil hinahatak ko sila pataas. Pinapakialaman ko sila, sinasabihan ko, pinapangaralan ko para mahatak ko sila paitaas. Dahil alam ko ang buhay nila ay napakahirap. Dahil ako ay dumaan din sa napakahirap. Pero nagtiyaga lang. Kaya may nalaga. Hindi ko sila pinapakialaman na gusto ko silang ibaon. Na lalo na silang maibaon ko pa. Kumbaga, nakadapa na nga buhay nila, nasubsob na nga sila, isubsob mo pa. Hindi eh, binabangon ko. Kaya nag-iingay ako, nag-a-advise, paulit-ulit, sinasabihan, tinuturuan, nang akala ng iba na hindi maintindihan, ng masyado akong pakialamera. Bakit pera ko ba galing sa sponsor? Yes, pera ng sponsor at may share din ako. Makarating ba yun makarating ba yan ang biyaya ng sponsors kung wala ko? Number one, mangingialam ako. Kasi ako yung nandito.
Hindi naman para sa sarili ko yan eh. Ito yung mga mindset ng iba na hindi naintindihan. Yung pagbubunganga ko, pag-a-advise ko, yung pangialam ko, no? Pagmamahal yun. Kung naintindihan nyo. Dahil gusto ko ipakita sa mga sponsors, sa mga viewers, at lalo na sa sarili ko, na makita ko mga tinutulungan ko na umangat sila, na umuki yung buhay na lalong-lalo na sa may mga anak. No, lalong-lalo na sa may mga anak, mga kabayan. Pero wala. Oh, 'di ba? Paano 'yan? Ultimo palanggana, wala na akong makita diyan. Ultimo tabo, wala na. Ultimo isang baso, wala na. Pinggan, wala na. Nagtaka ako, ang ganda ng bungad ko. Sabi ko, ay, salamat. Nakalahap ako ng Yossi, sabi ko, ay, salamat nandiyan si Kuya Oming. Pagliko kong gano'n, nandiyan nga, nakita ko yung ulo niya, tapos may umuusok nga. Galing dito sa loob, lumalabas yung usok ng sigarilyo. Kaya lang ang problema, habang nag-uusap kami, yung mata ko malikot, ganun kasi ako mga kabayan, akala mo naka-straight to the, ano lang ako sa'yo, no? Pero kahit nakagayang mata ko, may mata ako dito sa tainga, dito, ang dami kong mata mga kabayan, ano lang yan, hindi nakikita, invisible eye, no? Diyos ko, pag ganyan ko, nakaramdam ako ng, ano nangyari, kako? Nakaramdam ako. Kaya inintirap ko yung pagtatanong sa kanya, ay talagang pinasok ko na yung ulo ko. Wala nga, naka ano nga yung, ano niya, loob niya, empty. Kulang na lang ang foam. Siguro, walang bibili sa foam kasi mabaho. Umayaw siguro. Kasi hinihigaan niya na wala na rin nangamoy na rin mga kabayan, hindi na nabibilad, lalo na ngayon, panay ulan. Hindi niya nalalabhan at lagi siyang wala dito dahil busy sa hanap buhay. Wala sigurong tumanggap. Yun na lang mga gamit kasi pwedeng labhan. Ito, mahirap na labhan yan. Maiba na ang niyan, alis lang yung sapin. Syempre, yung sapin, hindi lang yung sapin, pwedeng malabhan, yung pinaka-foam niya, pinaka-body niya mga kabayan. Dikit na ang amoy dyan. Diba? So, ang hirap. So, Kuya Oming, gaya ng sinabi ko kanina, grabing pinagpawisan ko mga kabayan. Parang ang sarap sumigaw, no? Para marinig sa buong mundo ano nangyayari sa Pilipinas. Hindi ko masigaw-sigaw kasi hindi naman din ako marinig sa buong mundo. Alis lang dito. Di bang actual, hindi dito sa pamamagitan sa pamamagitan ng ating video. Yung bang dito, na marinig ako dito na sigaw talaga naman marinig ng ating presidente, yung sigaw ko, ano nangyayari? Ano nangyayari sa Pilipinas? Wala, pinagpawisan ako ng bungga mga kabayan. Grabe yung pawis ko. Grabe yung pawis ko mga kabayan. Gusto kong magalit, gusto kong magwala, gusto kong sumigaw, gusto kong magmura, hindi ko magawa-gawa na ng mga kabayan. Para bang nilunok ko na lang. Nilunok ang lahat na di nagtira. Parang gano'n na lang mga kabayan ang nangyayari sa pakiramdam ko ngayon. Napanghinaan ako lalo akong nilagnat, lalo akong sumama yung aking pakiramdam sa aking natuklasan. Diba? Na ganito. Kuya Oming, ayan, may mga bigas dyan, nandyan pa naman yung kaldero mo. May mga grocery, marami kang kape dyan, Kuya Oming. May mga creamer pa yan, mga dilata mo nandyan, sabon, kompleto Ricardos, no? Edit bukod pa dyan, Kuya Oming, bigyan pa rin kita ng cash, Kuya Oming, para mapambili mo ng UC. Ayan, pambili mo ng UC yan. Pambili mo ng sigarilyo, Kuya Oming, kasi kung sabihin ko naman sa'yo na huwag mong ibili ng sigarilyo, gano'n naman din, ibili mo naman ng sigarilyo, direktahin na kita, utusan na kita, bumili ka lahat ng UC, bili mo lahat yan mamaya, ha? Ha? Kuya Oming? Magkano ba isang kahang UC? Ultimo po. Ha? 40? Ibili mo lahat yan, halagang 500, lahat. Huwag kang magtira ni piso, ibili mo lahat ng sigarilyo, tapos itabi mo sa pagtulog mo, no? Para mag-fiesta ka, maramdaman mo talaga na marami kang UC, marami kang sigarilyo. Bahala na, may pagkain ka naman na,
no? Meron ka ng dilata dyan, may mga kape ka na, noodles, at mga mantika, lahat na. Kompleto ricados yan, no? Suka, nandyan na. Kumbaga, and then, lalo-lalo may mabigas ka. Alam mo, Kuya Oming, dati, kung naalala mo, ang bigas ko palagi na binibigay sa iyo ay 25 kilos, tama? Oh. Kailang napansin kita na naubos ka agad. Sabi ko, sobra naman. Kahit sabihin sigurong may anak si Kuya Oming na 3 sila dyan, hindi maubos sa isang linggo yung bigas na 25 kilos. Imposible. Ano yun? Sabihin sa isang araw, 3 beses siyang kakain, tagi 1 kilo, bawat isang kain. Sa umaga, 1 kilo. Sa tanghali, 1 kilo. Sa hapon, 1 kilo. Na pagdating ng isang linggo o wala pa isang linggo ay halos wala ng bigas o minsan wala na talagang bigas. So yung pala natuklasan natin na bininta. Kaya ngayon ang binibigyan natin 5 kilo or 10 kilo tulad nito, 10 kilo kasi nadadaanan naman. Kaya lang sabi ko, very good. Okay, Kuya Oming masipag. Kahit may pagkain, naghahanap buhay. Tama yun. Kasi may bisyo siya. Para magampanan niya yung bisyo niya. Mabili niya yung bisyo niya. Kasi nagyoyosi. Diba? So, walang problema. Kasi, hindi natin mapigilan. Gusto ni Kuya Oming yun. Ang sa atin lang naman is, sabi ko nga, okay lang Kuya Oming. May pagkain ka dito. Tapos nagsa-sideline ka. Bukod doon na mayroon kang pabiling sigarilyo kasi naman talaga ang bisyo mo ay walang problema kasi meron kang income. Basta yung bigas mo, wag mong i-barter ng sigarilyo. Yun ang hindi maganda. Magagalit ako nun. Kasi pagkain mo na yan eh. Ang sigarilyo mo, hanapin mo sa labas. Total, masipag ka naman. At marami ka naman kakilala dyan. Katulad ngayon, na inaabot siya ng 2 linggo, 1 linggo, doon natutulog, kaya hindi namin madatnan-datnan dito. Okay lang yun. Kasi iniisip ko, nagtrabaho siya, exercise, pa sa katawan niya, at magkapera siya, makabili siya ng yusi. Aba, hindi. Ito ang bumungad sa akin, ang mga gamit wala. Diba? So, paano yun, Kuya Oming? Anong gagawin niyo po sa mga gamit niyo? Kukunin niyo mamaya? Ha? Kukunin niyo mamaya? Ha? Kunin mo mamaya lahat ng gamit mo. Bukas balik ako dito. Titinan ko ha, kung makuha niyo ha. Ha? Bitbitin niyo ha. Kuya Oming? Okay? Kunin niyo mamaya yung gamit, okay? Approve kayo para alam ko, okay? Oh. Pag uwi namin, ipasok mo na yung mga ano mo. Ipasok nyo na po yung mga grocery nyo, lagay nyo po sa loob. Para pag alis namin, puntahan mo na rin yung mga gamit mo, kunin mo ha. O sige, pasok nyo po sa loob. Sige, pasok nyo po. So, ayan. Hindi pa rin natin matiis. Pero, Kuya Oming, hindi ko na po alam, no, kung ako ay makapagbigay pa sa inyo, ha? Kasi, tulad ng sinabi ko last time, bigyan kita ng second chance. Deserve nating lahat ang second chance, mga kabayan. No, hindi lang 1 beses, 2 beses, 3 beses, more than that, yung ginagawa natin. Kasi nga, nangibabaw nga talaga yung pagmamahal natin, mga kabayan, sa ginagawa natin. No? So, deserve natin second chance. Ginawa na natin kay Kuya Oming yung second chance. Ilang beses ng chances nga na binigay natin ni Kuya Oming. So, Kuya Oming, hindi ko na po alam kung kailan ako babalik sa iyo. Hindi ko alam kung makapagbigay pa ako sa ng ayuda. No? Pero bukas, babalik ako dito kasi tingnan ko yung mga gamit mo kung nandito na. Ha? Kaya mamaya pag alis namin, alis ka na rin at kunin mo yung gamit mo at balik mo dito. Ha? So, kasi sabi mo lagi, iniwan, or binilin. Okay, sige. Pero, ang sabi doon, binayaran ng 100. So, hindi ko alam, mga kabayan, kung
makakabalik pa ako dito para magbigay ng ayuda. So, total, sabi ko, marunong naman si Kuya Oming maghanap buhay, marunong naman dumiskarte. At ito, hindi naman to niya mabinta-binta, yung kubo, itong lupa, kasi kay Tatay Glenn naman ito. No, ang swerte nga natin kasi may tulad ni Tatay Glenn na willing magpatira. Ang swerte natin sa tulad ni Tatay Glenn, no, na pamilya na yan na nagbigay ng opportunity dito kay Kuya Oming para malagyan tayo ng makapaglagay tayo ng kubo at para matirahan ni Kuya Oming. Swerte na. Sabi ko nga kanina, kung ito siguro, kung sarili ito ni Kuya Oming lupa at pati kubo, maibinta rin ito ni Kuya Oming. Maisangla niya or maibinta niya rin sa mga kakilala niya dyan or i-alok niya kung sino-sino. Ito wala siyang choice kasi. Kasi alam ng mga tao na hindi talaga to kay Kuya Oming. Diba? So Kuya Oming, ulitin ko, balik ako dito mamayang gabi or bukas ng umaga, yung gamit, ibalik mo dito. Tapos, wag na kayong umasa sa ayuda ko, bahala na kayo maghanap buhay. No, kaya nyo nga bumili ng yusi, hindi ka naubos na ng yusi. At ilang beses na rin ako nagsabi sa inyo na wag, pagdating sa pagkain, wag nyong i-barter. Hindi nyo nga binarter o hindi nga kayo nag-barter ngayon ng pagkain, pero ang ginawa nyo, inubos yung mga gamit nyo. So, bahala na kayo, Kuya Oming, ha? And then, hindi ko na rin alam, no? Sa ngayon ay suko muna ako. Sa ngayon, suko ako, mga kabayan, sa total. Suko ako ngayon. Hindi mo na ako talaga magbigay ng ayuda. Hindi ko alam kung kailan maulit. Basta suko muna ako, ipahinga ko muna yung utak ko, mga kabayan. Pahinga ko muna. So, bigyan muna natin ng chance si Kuya Oming, mga kabayan, na ma-realize niya na, okay, hindi pala maganda ang ginawa natin. So, hayaan muna natin. Lahat naman ng mga ginagawa natin, mga kabayan, ng mga recipient natin, binibigyan natin ng second chance, and then pag sumobra-sobra na, ay binibigyan natin sila ng lesson na matuto, magpursige, no? Kumbaga, lahat ng mga chance na binigay natin ay may hangganan din. No, may hangganan din. So, ganun lang. Ay, Diyos ko Lord. Kailangan pa rin natin magpalakas at kapit tuko, no, sa ginagawa natin, na bigyan pa rin tayo ng mahabang pasensya na, yes, napupundi tayo minsan. Sa ngayon, punding-pundi tayo, bukas ay recharge na naman sa pasensya. Kumbaga, nalulubat din ang pasensya natin. May araw na nalulubat ang pasensya natin. Mayawang Panginoong Diyos na bigyan tayo ng panibagong buhay, panibagong recharge na naman, panibagong panibagong pasensya na naman, no? So ganoon na lang, napupundi ang pasensya, no? Bahala na bukas kung mare-recharge yung pasensya natin, no? And then hayaan muna natin si Kuya Oming, mga kabayan. Kuya Oming, dito na kami. Balik ako mamaya at itaas mo yung tinapay, baka ikalat ng muning, at labas ka na rin, kunin mo yung mga gamit mo at ibalik mo dito, ha? O dito na kami, ha, Kuya Oming? So ayan po, mga kabayan. Alis na tayo. Pinagpawisan ako ng bongga.